Ka-amazing! Paano kung sabihin ko sa inyo na may isang tao na ang yaman ay umabot sa antas na minsan ay inakala ng marami na imposibleng mangyari? Hindi milyonaryo, hindi bilyonaryo, kundi trillionaire. Oo, tama ang narinig ninyo. Isang tao na ang kabuoang halaga ng kanyang mga negosyo, investments at mga ari-arian ay umabot na sa higit $1 trillion. Pero bago tayo magpatuloy, gusto kong subukan ninyo itong isipin. Kung bibigyan kayo ng $1 million araw-araw at hindi kayo gagastos kahit isang sentimo, aabutin kayo ng halos 3,000 taon bago kayo makaipon ng $1 trillion. Ganon kalaki ang perang pinag-uusapan natin ngayon. Sa katunayan, mas malaki pa ito kaysa sa kabuuang ekonomiya ng maraming bansa sa mundo. Kaya naman, nang lumabas ang balita na si Elon Musk ang kauna-unahang tao na umabot sa antas na ito, para bang napahinto ang buong mundo, mula sa Wall Street sa New York hanggang sa mga financial centers sa London, Tokyo, Singapore at Dubai. Iisa lamang ang laman ng headline: Elon Musk becomes the world's first trillionaire. Ngunit mga ka-amazing, ang mas nakakagulat dito ay hindi ang kanyang yaman, kundi ang katotohanan na minsan sa kanyang buhay ay wala siyang sariling bahay. Oo, ang lalaking naging unang trillionaire sa kasaysayan, minsan ding natulog sa opisina, minsan ding kinapos sa pera, minsan ding pinagtawanan, at minsan ding muntik mawala ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Kaya ang tanong, paano nga ba nagsimula ang lahat? Paano naging trillionaire ang isang batang mahilig lang magbasa ng libro? At bakit marami ang nagsasabi na si Elon Musk ang isa sa mga pinakaambisyosong tao na nabuhay sa modernong panahon? Noong June 28, 1971, ipinanganak si Elon Musk sa lungsod ng Pretoria sa South Africa. Sa unang tingin, wala namang kakaiba sa kanya. Isa lamang siyang ordinaryong bata na lumaki sa isang ordinaryong pamilya. Ngunit habang lumalaki siya, napansin ng kanyang mga magulang na tila iba ang kanyang pag-iisip kumpara sa ibang mga bata. Habang ang karamihan sa kanyang mga kalaro ay abala sa paglalaro sa labas, si Elon naman ay kayang maupo ng maraming oras habang nagbabasa ng libro. At hindi lang basta libro. Mga ka-amazing, alam ba ninyo na minsan ay nakakabasa siya ng halos 2 buong libro sa loob lamang ng isang araw? Mahilig siya sa science fiction, mahilig sa teknolohiya, mahilig sa kalawakan, at higit sa lahat, mahilig siyang magtanong. Palagi niyang iniisip kung paano gumagana ang mga bagay, paano gumagana ang mga bituin, paano gumagana ang mga rocket, paano gumagana ang mundo. At dito nagsimulang mabuo ang kanyang kakaibang pananaw sa buhay. Ngunit habang lumalalim ang kanyang interes sa mga bagay na ito, lalo rin siyang nagiging kakaiba sa paningin ng ibang bata. At dito nagsimula ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng kanyang kabataan. Mga ka-amazing, kung iniisip ninyo na naging madali ang buhay ni Elon Musk dahil mayaman siya ngayon, nagkakamali kayo. Sa katunayan, isa sa mga pinakamasakit na karanasan sa kanyang buhay ay nangyari noong bata pa lamang siya. Dahil tahimik at hindi mahilig makisabay sa karamihan, palagi siyang tinutokso, palagi siyang pinagtatawanan, at kung minsan ay sinasaktan pa. Noong 10 taong gulang pa lamang si Elon, unang beses siyang nakahawak ng computer. At sa sandaling yon, para bang may ilaw na biglang sumindi sa kanyang isipan. Nahumaling siya rito. Habang ang ibang batay naglalaro ng mga video game, gusto ni Elon na malaman kung paano ginagawa ang mga ito. Kaya nagsimula siyang mag-aral ng computer programming. At tandaan ninyo, wala pang YouTube noon, wala pang online courses, wala pang TikTok tutorials. Mga libro lamang ang kanyang naging guro. Araw-araw siyang nagbabasa, araw-araw siyang nag-aaral. At makalipas lamang ang ilang taon, may nagawa siyang bagay na bihirang magawa ng isang batang 12 anyos. Nakagawa siya ng sarili niyang video game. Ang pangalan nito ay Blastar. At alam ba ninyo ang mas nakakagulat? Naibenta niya ito.
Oo, sa edad na 12, kumita na siya ng pera mula sa isang software na siya mismo ang gumawa. Hindi man kalakihan ang kanyang kinita, doon niya unang napatunayan ng isang bagay. Posibleng kumita gamit ang sariling utak, posibleng lumikha ng isang bagay na may halaga, at posibleng baguhin ng teknolohiya ang buhay ng tao. Amazing! Hindi pa alam ni Elon noon, pero ito ang unang hakbang patungo sa pagiging pinakamayamang tao sa mundo. Napansin ni Elon na karamihan sa mga makabagong teknolohiya at malalaking kumpanya ay nasa Estados Unidos. Doon matatagpuan ang mga pinakamalalaking oportunidad. Doon nagsisimula ang maraming pagbabago sa mundo. Kaya sa murang edad, nagpasya siyang umalis ng South Africa. Isa itong napakalaking desisyon. Iiwan ang kanyang kinalakihan, iiwan ang mga kaibigan, iiwan ang lahat ng pamilyar sa kanya. Ngunit naniniwala siyang kailangan niyang gawin yon upang maabot ang kanyang mga pangarap. Kaya lumipat siya sa Canada. At mga ka-amazing, dito nagsimula ang mas mahirap na bahagi ng kanyang buhay. Sa edad na 17, dito nagsimula ang kanyang tunay ng pakikipagsapalaran. Pagdating niya sa Canada, wala siyang marangyang bahay, wala siyang sports car, wala siyang malaking bank account. At higit sa lahat, wala siyang kasiguraduhan kung ano ang mangyayari sa kanyang hinaharap. Pero alam niyo kung ano ang mayroon siya? Matinding determinasyon. Mga ka-amazing, alam ba ninyo na nagtrabaho si Elon sa iba't ibang uri ng trabaho para lamang makaraos? Nagtrabaho siya sa bukirin, nagputol ng kahoy, naglinis ng mga pasilidad, at ayon sa ilang kwento tungkol sa kanya, minsan pa siyang nagtrabaho sa isang boiler room kung saan kailangan magsuot ng espesyal na protective suit dahil delikado ang kapaligiran. Ang taong unang trillionaire sa mundo, minsang gumawa ng mga trabahong iniiwasan ng karamihan. Pero bakit niya ginagawa yon? Dahil alam niyang pansamantala lamang ang lahat ng yon. May mas malaki siyang plano, may mas malaki siyang pangarap, at handa siyang magsakripisyo para rito. Ayon sa maraming nakakakilala kay Elon, kaya niyang magbasa ng napakaraming impormasyon at agad itong maintindihan. Habang ang ibang tao ay natatakot sa komplikadong mga paksa tulad ng rocket science, physics, engineering at artificial intelligence, pati na rin sa computer programming, si Elon naman ay tila lalo pang naeengganyo. At dito naging kakaiba ang kanyang paglalakbay. Karamihan sa mga negosyante ay eksperto sa negosyo. Pero si Elon, gusto niyang maintindihan pati ang teknolohiya sa likod ng kanyang mga produkto. Kaya nang magtayo siya ng kumpanya sa kalawakan, pinag-aralan niya ang rocket science. Nang pumasok siya sa industriya ng sasakyan, pinag-aralan niya ang engineering. Nang pumasok siya sa artificial intelligence, pinag-aralan niya ang AI. Para siyang estudyanteng hindi tumitigil sa pag-aaral. At yon ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit siya naging matagumpay. Amazing! Bumalik tayo sa taong 1995. Sa panahong ito, karamihan sa mga tao ay hindi pa alam kung gaano kalaki ang magiging epekto ng internet. Wala pang Facebook, wala pang YouTube, wala pang TikTok, wala pang Instagram. At karamihan sa mga negosyo ay wala pang website. Pero si Elon, nakikita na niya ang hinaharap. Para sa kanya, malinaw ang isang bagay. Ang internet ang susunod na malaking revolusyon. Kaya kasama ang kanyang kapatid na si Kimball, itinatag niya ang Zip2. Ang ideya ay simple. Tulungan ang mga negosyo at pahayagan na lumipat sa internet. Ngayon, parang normal na yon. Pero noong panahong yon, napakaraming tao ang tumatawa sa ideya. Mga negosyante pang nagsasabing walang kinabukasan ng internet. Oo, tama ang narinig ninyo. May panahon na maraming tao ang naniniwala na hindi magiging mahalaga ang internet. At dito nagsimulang magpakita ng kakaibang katangian si Elon. Kapag naniniwala siya sa isang bagay, hindi siya madaling mapigilan. Noong nagsisimula pa lamang ang Zip2, wala siyang sapat na pera para sa apartment. Kaya alam nyo kung anong ginawa niya? Natulog siya sa opisina.
Oo, literal na opisina. May maliit na sofa, may computer, at yon ang kanyang naging tahanan. Sa umaga nagtatrabaho si Elon, sa gabi ay nagtatrabaho pa rin siya. At kapag pagod na siya, doon na rin siya natutulog. Para maligo sa pampublikong gym. Pagkatapos ng ilang taong paghihirap, nagsimulang mapansin ng mga investor ang Zip2. Unti-unting dumami ang kliyente, unti-unting lumaki ang kumpanya. At pagkatapos ng ilang taon, dumating ang pagkakataong nagpabago sa kanyang buhay. Binili ng isang malaking kumpanya ang Zip2 sa halagang daan-daang milyong dolyar. Biglang naging milyonaryo si Elon Musk. Para sa karamihan ng tao, ito ng ending. Magre-retiro na, maglalakbay sa buong mundo, bibili ng mansyon, bibili ng yate, bibili ng private island. Pero hindi si Elon Musk. Dahil para sa kanya, simula pa lang yon. Pagkatapos ng Zip2, nagsimula siyang gumawa ng bagong kumpanya. At dito naging mas nakakagulat ang lahat. Mga ka-amazing, alam ba ninyo na gusto niyang ilagay ang bangko sa internet? Ngayon, normal na ang online banking, normal na ang online payments, normal na ang pag-transfer ng pera gamit ang cellphone. Pero noong dekada 90, napakabaliw pakinggan ng ideyang yon. Maraming tao ang natatakot maglagay ng credit card information sa online. Maraming tao ang natatakot magpadala ng pera gamit ang internet. Ngunit hindi natakot si Elon. Naniwala siyang darating ang panahon na magiging digital ang pera. Kaya ginawa niya ang X.com at kalaunan ay naging PayPal ito. Mga ka-amazing, mahirap paniwalaan ngayon pero ang PayPal ang isa sa mga kumpanyang tumulong baguhin ang paraan ng pagbabayad ng mundo. Bago ito sumikat, napakahirap bumili sa online. Maraming proseso, maraming panganib, maraming tao ang walang tiwala. Ngunit nang dumating ang PayPal, naging mas madali ang lahat. At habang lumalaki ang internet, lalo ring lumalaki ang kumpanya. Unti-unti, naging isa ito sa pinakamahalagang fintech companies sa mundo. Pagkatapos ay dumating ang isang napakalaking balita. Binili ng eBay ang PayPal. At dito kumita si Elon ng daan-daang milyong dolyar. Mga ka-amazing, sa puntong ito ay maaari na talaga siyang magretiro habang buhay. Hindi niya na kailangang magtrabaho, hindi na kailangang magsugal, hindi niya na kailangan mag-isip ng bagong negosyo. Pero, dito nagsimula ang pinakaimportanteng bahagi ng kanyang kwento. Dahil sa halip na magpahinga, nagpa siya siyang gawin ang bagay na ikinagulat ng buong mundo. Nagpa siya si Elon na gumawa ng kumpanya ng rocket. Oo, rocket. Mga rocket na pupunta sa kalawakan. At hindi lang yon. Kasabay nito, gusto rin niyang gumawa ng electric car company. At gusto rin niyang tumulong sa renewable energy. Nang marinig ito ng maraming eksperto, iisa ang naging reaksyon nila. Baliw si Elon Musk. Sa kanilang pananaw, imposibleng magtagumpay ang mga proyektong yon. Ang industriya ng kalawakan ay kontrolado ng mga gobyerno. Ang electric vehicles ay hindi pa popular at napakamahal ng lahat ng yon. Ngunit muli, hindi pinakinggan ni Elon ang mga kritiko. Naglagay siya ng napakalaking halaga ng pera sa SpaceX. Naglagay siya ng malaking puhunan sa Tesla at sinuportahan din niya ang Solar City. Para siyang isang manlalarong inilagay ang lahat ng kanyang chips sa iisang mesa. At ang mas nakakagulat, kung pumalpak ang mga kumpanyang yon, maaari siyang mawala ng halos lahat ng kanyang yaman. Pero mga ka-amazing, hindi pa doon nagtatapos ang kwento dahil dumating ang taong magpapayanig sa kanyang buong buhay. Noong taong 2008. Isipin niyo itong mga ka-amazing, may kumpanya kang gumagawa ng rocket pero sunod-sunod itong sumasabog. May kumpanya kang gumagawa ng electric cars pero nalulugi ito. At kasabay nito, may pandaigdigang krisis sa ekonomiya. Parang lahat ng problema ay sabay-sabay na dumating. At yun mismo ang nangyari kay Elon Musk. Noong 2008, 3 beses na nabigo ang rocket launches ng SpaceX. 3 beses. Isipin niyo kung gaano kamahal ang bawat rocket. Hindi ito parang laruan na kapag nasira ay bibili ka ulit.
Bawat pagkabigo ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. At sa bawat pagsabog ng rocket, mas dumarami ang mga taong nagsasabing, sabi na nga ba, hindi niya kaya. Matatapos ang SpaceX, sayang lang ang pera. Ngunit habang nahihirapan ng SpaceX, mayroon pang isang problema. Patuloy namang lumalaki ang gastos ng Tesla. Napakahirap gumawa ng sasakyan. Sa katunayan, isa ito sa pinakamahirap na negosyo sa buong mundo. Kailangan mo ng mga pabrika, ng supply chain, ng engineers. Kailangan ng napakalaking puhunan at nung panahon na yon, halos maubos na ang pera ng Tesla. Mga ka-amazing, may mga ulat noon na nagsasabing ilang linggo na lamang ang natitirang buhay ng kumpanya. Oo, ilang linggo. Ganon kalapit ang Tesla sa pagbagsak. Habang lumalala ang sitwasyon, maraming investor ang nawalan ng tiwala. Maraming eksperto ang nagsabing tapos na si Elon Musk. May ilan pang media outlets na nagsimulang magsulat ng mga artikulo tungkol sa nalalapit na pagbagsak ng kanyang mga kumpanya. Ngunit dito natin makikita ang isa sa pinakamahalagang katangian ni Elon Musk. Hindi siya basta sumusuko. Sa halip na umatras, lalo siyang lumalaban. Isang pagkakataon na lang, kapag nabigo pa yon, maaring matapos na ang SpaceX. At dumating ang araw ng launch. Tahimik ang lahat. Nakatutok ang mga mata ng mga engineer, nakatutok ang media, nakatutok ang mga investor, at higit sa lahat, nakatutok si Elon Musk. Makalipas ang ilang segundo, umalis ang rocket sa launch pad. Mas mataas at tumaas pa ng tumaas. At sa pagkakataong yon, hindi ito sumabog, hindi ito bumagsak, hindi ito pumalya. Nagtagumpay. Mga ka-amazing, isipin nyo ang eksenang yon. Mula sa kumpanyang halos mabankrupt, biglang nagkaroon ng pag-asa. At hindi pa nila alam na mas malaki pa ang darating. Matapos ang matagumpay na launch, isang napakahalagang balita ang dumating kay Elon. Nakakuha ang SpaceX ng napakalaking kontrata mula sa NASA. Oo mga ka-amazing, NASA, ang ahensyang nagpadala ng tao sa buwan, ang organisasyong responsable sa ilan sa pinakamahalagang misyon sa kalawakan. Biglang nagkaroon ng malaking pondo ang SpaceX. Biglang nagkaroon ng panibagong buhay ang kumpanya. At mula noon, hindi na lumingon pa si Elon Musk. Gumawa ang SpaceX ng reusable rockets. Alam ba ninyo kung bakit napakalaking bagay nito? Dahil dati, kapag ginamit ang rocket, tapos na. Parang eroplano na isang beses mo lang magagamit. Napakamahal, napakaaksaya. Ngunit binago yon ng SpaceX. Nagagawa na nilang palandingin muli ang rocket at gamitin ito ng paulit-ulit. At dahil doon, bumaba ng malaki ang gasto sa pagpunta sa kalawakan. Maraming eksperto ang nagsasabing isa ito sa pinakamahalagang innovation sa space industry sa modernong panahon. At habang lumalaki ang SpaceX, may isa pang kumpanya si Elon Musk na nagsisimula ring magpasabog ng balita. At hindi rocket ang pinag-uusapan natin, kundi ang mga sasakyan, mga electric vehicle na dati ay pinagtatawanan lamang ng marami, pero hindi na ngayon. Pagpasok ng 2020, parang rocket na rin ang pag-angat ng Tesla. Sunod-sunod ang pagbubukas ng mga gigafactory. Lumawak ang operasyon sa iba't ibang bansa. Dumami ang bumibili ng Tesla. At habang tumataas ang demand, tumataas din ang halaga ng kumpanya. Mga ka-amazing, may panahon na nalampasan pa ng Tesla ang halaga ng ilang malalaking car companies na pinagsama-sama. Isipin niyo yon, ang kumpanyang minsang halos malugi ay naging isa sa pinakamahalagang automotive companies sa buong mundo. At dahil malaking bahagi ng Tesla ay pagmamay-ari ni Elon Musk, mabilis ding lumobo ang kanyang net worth. Mula sa pagiging milyonaryo, naging bilyonaryo. Mula sa pagiging bilyonaryo, naging daang-daang bilyon. At hindi pa doon natatapos ang kanyang paglalakbay. Habang abala ang mundo sa Tesla, tahimik namang lumalaki ang isa pang proyekto ni Elon, ang Starlink. Mga ka-amazing, isipin niyo ito. Paano kung kahit nasa gitna ka ng karagatan, desyerto, bundok o pinakamalayong baryo sa mundo ay mayroon kang mabilis na internet? Yan mismo ang layunin ng Starlink.
Sa pamamagitan ng libo-libong satellites na umiikot sa mundo, nagawa nitong maghatid ng internet sa mga lugar na dati halos imposibleng maabot. Habang lumilipas ang panahon, milyon-milyon ang naging subscriber. Pagkatapos ay 10-10 milyon hanggang sa naging isa ito sa pinakamalaking internet network sa planeta. At habang lumalaki ang Starlink, lalo ring lumalaki ang halaga ng SpaceX. Pero teka mga ka-amazing, hindi pa tapos si Elon Musk. Habang abalang iba sa sasakyan at kalawakan, nakatingin naman siya sa susunod na malaking teknolohiya. Artificial Intelligence o AI. Naniniwala siyang babaguhin ng AI ang halos lahat ng aspeto ng buhay ng tao, mula sa edukasyon hanggang sa negosyo, hanggang sa medisina, at maging pang-araw-araw na gawain. Kaya patuloy siya nag-invest sa mga proyektong may kaugnayan sa AI. At habang lumalaki ang industriya, lalo ring lumalaki ang halaga ng kanyang mga negosyo. Parang lahat ng industriyang kanyang pinapasok ay nagiging mas malaki at mas mahalaga. At may isa pang kakaibang proyekto si Elon Musk, ang Neuralink. Ang layunin nito, pagdugtungin ng utak ng tao at computer. Oo, parang science fiction, pero yun ang sinusubukan nilang gawin. Ayon sa kanyang pananaw, darating ang panahon na maaaring makatulong ang teknolohiyang ito sa mga taong may kapansanan, neurological disorders at iba pang malalaking problema sa kalusugan. Bagamat marami pa rin ang debate tungkol dito, hindi maikakailang isa ito sa mga pinaka-aabangang teknolohiya sa mundo. At habang lumalaki ang potensyal nito, lalo ring tumataas ang halaga ng kanyang kabuuang imperyo. At pagkatapos ng maraming taon ng paghihirap, kabiguan at walang tigil na pagtatrabaho, dumating din ang araw na yon. Ang araw na matagal nang hinihintay ng buong mundo. Ang araw na opisyal nang nalampasan ni Elon Musk ang net worth na $1 trilyong. Ngayon, maraming tao ang nagtatanong, ano ang sikreto ni Elon Musk? Bakit siya naging matagumpay? Ayon sa maraming eksperto, may ilang dahilan. Una, napakalaki niyang mangarap. Habang ang ibang tao ay nakatuon sa susunod na buwan, si Elon ay nakatingin sa susunod na 10 taon o higit pa. Ikalawa, hindi siya natatakot mabigo. 3 rocket ang sumabog, hindi siya tumigil. Halos malugi ang Tesla, hindi siya tumigil. Nawala ng tiwala ang maraming tao, hindi pa rin siya tumigil. At ikatlo, handa siyang magtrabaho ng mas mahaba at mas matindi kaysa sa karamihan. Maraming ulat ang nagsasabing may mga panahong umaabot siya ng 80 hanggang 100 oras ng trabaho bawat linggo. Yan ang antas ng dedikasyon na bihira nating makita. Pero mga ka-amazing, higit pa sa pera ang tunay na iniwan ni Elon Musk. Binago niyang industriya ng sasakyan, ang industriya ng kalawakan, binago niyang internet, binago niyang paraan ng pag-iisip ng maraming tao tungkol sa hinaharap. Maraming kabataan ngayon ang nangangarap maging engineer, scientist, inventor, entrepreneur dahil sa kanyang kwento. Pinatunayan niya na minsan ang mga ideyang tinatawag na imposible ay siya palang mga ideyang naghihintay lamang ng taong sapat ang tapang upang subukan. Ang kwento ni Elon Musk ay nagpapaalala sa atin na ang mga pinakamalalaking tagumpay ay nagsisimula sa isang taong may lakas ng loob na mangarap ng mas malaki kaysa sa lahat. Kung nais mo pa ng mga wow-amazing videos, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.